nagkasagutan daw etong si Senator Robin Hood Padilla at eto daw pong si Senator Kiko Pangilinan dahil daw sinigawan ni Senator Kiko Pangilinan etong si Senator Robin Padilla. So ngayon tingnan nyo mga kababayan kung may paninigaw ba na nangyari. Ano po, so ito i-play po natin. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo. Na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Aswari, Mr. President, iba, Balat sibuyas pala tong si Senator Robin Padilla, nasigawan lang ni Senator Kiko Pangilinan kahit hindi naman pasigaw yon. Nang gagalaitin na agad. Kung tutusin nga, siya pa nga yung sumisigaw-sigaw eh. Excuse me, Mr. nasa akin President, po yung iba ang floor. sasabihin. Senator Padilla has excuse the me. floor. Ay, kinikredit natin to kay DAE News Channel mga kababayan na News Philippines. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, so eto, ituloy na po natin. Yes, Mr. President. Mr. President, the gentleman from Nueva Ecija in Bicol Region, Senator Robin Hood Padilla, is seeking the floor. I move that he be recognized, Mr. President. You're recognized, Brother Robin. Assalamualaikum, and thank you for coming in a very beautiful barong today. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Walaikum salam. Ako po ay nandito sa inyo pong harapan. Ginoong Pangulo, ako po ay gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon. Iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Totoo naman. Totoo naman, magulo naman talaga ang Senado ngayon. Sabi ko nga, papunta na sa lusak mga kababayan eh. Kasi nga yung reputasyon ng Senado, pabagsak na. Ay hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Nakaw, hindi pwede yan. Wala tayo ngayon sa mga kababayan, wala tayo sa shooting ngayon. Napakahalagang usapin ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi po sa pagiging artista o kung anuman o kung ginampanan man niya ang buhay ng mga iba't ibang mga kilalang personalidad. Ang pinag-uusapan dito, yung kaso ni Senator Bato. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Ang napakapangit po na impresyon. Hindi, ang point kasi dito mga kababayan ang point dito kung hindi naman kriminal si Senator Bato, gaya nga ng sabi ni NBI Director Melvin Matibag, hindi siya tatakbo. Ang problema kasi mga kababayan, pagkahawi niya dun sa dalawang babaeng agent, bigla po siyang tumakbo ng mabilis. Yun yung ginawa niya. Na binibigay. Parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Totoo naman. Wala pa pong kriminal dito. Wala nagtatago kayo ng pugante. pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi ng ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44 na malinaw po doon sa resolution na ito expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender by extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito.
Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution na ito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Dahil tayo naman po ay nasa katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, huwag tayong magsiraan. Ano bang ginawa ni Senator Amy Marcos? Alam mo, Senator Robin Padilla, ang problema sa'yo, one-sided ka. Sino ba nanira sa kasamahan ninyo? Ano ba ginawa ni Amy Marcos? Di ba siniraan niya si Tito Sen? Pinalabas niya, mga kababayan, sa publiko na tinraidor ni Tito Sen etong si Senator Bato. Tapos sa masakla pa dito, nag-imbento pa ng kwento etong si Senator Bato para paniwalain ng taong bayan na siya po ay ni-wrestling, mga kababayan. Na siya naman pinaniwalaan at ipinakalat ni Amy Marcos. O bakit hindi yun yung anuhin mo, punahin mo? Kasi nga sa totoo lang, mga kababayan, kung usapang siraan, grabe yung ginawa nila kay Tito Sen. Pinalitan na nga nila, mga kababayan, sinorpresa na nga nila ng Senate ko. Tapos pagkababa ni Tito Sen, mga kababayan, siniraan at pinalabas pang traidor sa publiko. Kahit alam naman natin pare-parehas na yung mga taong nakakaintindi, alam nyo naman una pa lang sinabi ni Tito Sen, hindi talaga sila magtatago ng pugante, mga kababayan, nang nagtatago sa batas. At yan mismo ay napatunayan na natin na yung iniisip ni Tito Sen, mga kababayan, noon pa man, kung ano yung sinasabi niya ngayon, yun ay nagawa na po niya noon. Dahil nga nangyari po yan kay former Senator Antonio Trillanes at mismong sinabi ni Trillanes, mga kababayan, na nung una pinrevent ni Tito Sen yung pag-aresto sa kanya kasi nga walang arrest warrant. Pero nung may arrest warrant na, hinayaan ni Tito Sen, mga kababayan, at kusa ding nag-surrender etong si former Senator Antonio Trillanes. Ngayon naman dito kay Senator Bato, alangan naman pigilan pa ni Tito Sen yan. 'Di ba? Na wag arestuhin, may arrest warrant nga. Kasi nga, mga kababayan, ang sinusunod dito Tito Sen, hindi naman po kasi yung mga Duterte o kung sino mga politiko. Ang sinusuportahan po ni Tito Sen ay yung sinasabi ng saligang batas. At yan po ay nakalagay talaga dyan, mga kababayan, na kapag ka merong isang taong may pananagutan, dapat po talagang arestuhin. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, huwag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Nung siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay to. Sana, mga mahal kong kasama, bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat Tama, proteksyonan nyo ang Senado, hindi yung mga kasamahan nyo may pananagutan sa batas. Ano bang ginawa nyo? Binigyan nyo ba ng proteksyon ng Senado? Hindi nga, dinala nyo sa matinding lusak at dinala nyo sa matinding problema. Sinira nyo reputasyon ng Senado. Bakit? Dahil nga pag iniisip ng mga kababayan Pilipino natin yung Senado, ano ba naiisip nila? Gumagawa ng batas, hindi nagtatago ng isang tao na nagtatago sa batas. 'Di ba? Hindi nagkakanlaw ng isang taong may pananagutan sa batas. payagan natin sa labas ng gate natin, may nagche-checkpoint. Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. I will refer the Di namin kasalanan yan. Alam nyo, kung naging senador lang sana ako, ito yung kalabang ko sa plenary, mga kababayan. Talagang didikdikin ko to. manifestation of the Honorable Senator Robin to the Padilla to the Committee on Rules and Public Order. But before that, may I make 3 points of information for all of us. Before that, an appeal sa lahat ng naka-video kagabi, whether dito sa labas ng session hall, whether dyan sa baba, dun sa ginulpi na member ng ating Office of the Sergeant of Arms, or dun sa labas, please volunteer and submit your video because we agreed with the NBI that they will conduct a fact-finding. The Senate will also conduct a fact-finding. And the NBI director promised us that if any of his agents exceeded their authority, they will be dealt with by law, whether administrative or criminal charges. I'll just finish, Senator Subirmay. So his report was that nangharas daw yung usaha, but when I showed him the video, he was also surprised. But of course, there are many videos. So that's my first point, that in reaction to what you said,
iba yung magulo Senate, iba yung ginugulo ang Senate. Di ba? Kahit sinong tahimik, pag ginulo, magmumukhang magulo. But today shows you na walang gulo. Number 3, Hindi, kayo naman kasi ang gulo sa Senate eh. Okay na sana mga kababayan, ang Senado magkukonvene bilang impeachment court. Okay na sana na ang Senado ay hindi marunong magkonsinte ng isang senador na nagtatago sa batas. I think that is the inherent Yun ang Senadong hindi magulo. Pero yung Senadong magulo, eh yung mga taong, dahil nga may mga senador na nagsasagawa ng kudita laban sa kapwa nila senador, yun ang magulo. Tapos biglang dadating sa eksena yung isang senador na bigla na nga nakapasok, gumagawa pa ng gulo sa loob ng Senado. Nag-imbento pa ng ka-fake newsan. weakness of social media versus news. Legitimate, I will not use legitimate because everything is legitimate no matter what the platform. But what I'm saying is that when people cut interviews, so for example, I think Senator Trillanes said, anong pinagsasabi ng mga senador, including myself, he gave up. But if you look at my whole interview, ang sinabi ko, ang naging tradisyon at nirerespeto to ng kahit na pinaka mabibigat or pinaka mga administrasyon na inaccuse ng paggamit ng kamay na bakal, ay nagko-coordinate first bago nila i-serve ang warrant dito. Number 2, we allow the senator to exhaust all legal remedies. And number 3, in the case of Senator Bato, it has to be a warrant issued by a Philippine judge in a Philippine court. And still, he has to be given the right to exhaust all his legal remedies. And then ang tradisyon nun is that kinakausap ang senador pagka wala ng legal remedy na respetuhin din ang sarili niyang institusyon ng Senado by giving up. Which yun po ang ginawa ni Senator Trillanes at Senator De Lima, pero mukhang meron silang selective amnesia. Nabura yung part where they sought the protection of the Senate, nandun na sila sa pag-surrender. Secondly, lastly, nireiterate ng NBI na pinayagan silang pumasok. Hopeless ka na daw eh. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes, hopeless ka na. Kasi nga, naandyan ka na sa linya ng mali. Senator Alan Peter Cayetano. Pero sana ako, nananalangin pa rin ako na sana yung pagiging Senate President mo temporary lang. Kasi kawawa po talaga ang Senado. Pero sabi ko, siguro naman kahit pinayagan kayo pumasok, walang pumayag na makipaghabulan kayo sa isang senador. So sabi niya, yan daw ang standard pagka ang isang inaaresto ay tumakbo. Tama! Ngayon, ang sabi naman namin, look at it from our point of view. May session, we were in session, alam niyong kailangan yung boto niya, tapos hahabulin niyo para hindi makapasok ng sesyon. So, mahaba yung usapan, no? But we and Senator Amy, Senator Pia, Senator Loren were the voice. Tsaka mga kababayan, may point din naman yung mga tagapagpatupad ng batas. Siyempre, ikaw naman, halimbawa ikaw ang aaresto. Nakita mo na yung yung target mo. Na kung saan yun yung tao na yun na may arrest warrant. Sa tingin mo, hahayaan mo pa bang makatakbo? Di ba ang gagawin mo, aarestuhin mo na? Dahil nga may arrest warrant, mga kababayan. Alam nga naman, titigan mo lang. Hayaan mo lang. Nakakapagtaka naman dito kay Senator Bato, bakit siya tumakbo? Diba? Bakit siya natakot? Voices of the institution yesterday. No, I played more of a diplomat mediator role so that we can get to that. So now that they're doing their investigation, I hope the Committee on Rules, Committee on Public Order, or if we refer it to if the pleasure of the body is the Committee on Justice or Rules instead of Public Order, we will get to it soon. But today proves that hindi tayo magulo. Pag hindi tayo ginugulo, hindi tayo magulo. Diba? Senator Zubiri? Yes. Yes, Mr. President. Senator Zubiri and then Senator Marcoleta, Mr. President. Very quick, Mr. President. Mr. And then President, very Senator- quick, just to add to the discussion, to weigh in the discussion. Yung nangyari po sa ating usaha yesterday is, I would say, not just a very sad but tragic experience for Osaha. I think I'm looking for the right word. Hindi ko lang masabi na hindi ko babastusin yung NBI. Outraged talaga. Outraged. We're outraged. Thank you, Senate President, for helping me. That we were outraged. He did not deserve that. Ginagawa lang po niya ang tungkulin niya, trabaho niya bilang empleyado at Osaha ng ating Senado. Pero sana maunawaan nyo din. Senator Mig Zubiri, sana maunawaan mo din na ginagawa din ng NBI yung trabaho niya bilang tagapagpatupad ng batas. There should have been more proper restraint on the part of the enforcement agency. And I commensurate to our staff na no moral yung ating mga usahay kahapon. We must stand by them because these are the people that will give their lives for us if there's anything that will happen in this building. And we should also be ready to give our lives for them, Mr. President. Kawawa sila. Kaya I condemn what had happened to our Osaha staff and to all the ruckus that they created inside the Senate building, Mr. President. Tama po kayo. There's always been decorum when these things have been happened. It's happened before. We were together when Senator Laila de Lima was arrested here in the Senate. There was, but they served the warrant here initially and she had asked if she could be served in her home so she could go home and greet her children and say goodbye to her children. So there's a proper decorum, Mr. President. Former Senate President, that's exactly what I said. You could have allowed him in the session hall, Ah. then informed either the Senate President, the OSAA, or the Secretary of the Senate that there's an arrest warrant. We could have suspended or discussed with you. But instead,
you wanted to nab him right before entering. No? So there was much discussion on that, but thank you Yes. for your No, expression. we want to tell the staff those here today that we are with them 1,000%. We are with you 1,000%. And if that had happened, that I was around, makipagsuntukan din ako sa kanila, bahala na. Di ba? So, ang akin lang is, Mr. President, maybe also I move with the permission of the body that the Senate shoulders medical expenses, Mr. President. Kasi may, na hospital siya, Mr. President. Halatang mga konsentidor, mga kababayan, no? Alam mo, Mig Subiri, tinrider ka na nga ni Bato. Pinagtatanggol mo pa. Diba? Kita nyo mga kababayan, kung tutuusin naman, hindi naman sana mangyayari yung mga part na yan kung si Senator Bato sana sumuko na lang. Hindi na sana mga kababayan magkakagulo pa kung sumuko na lang itong si Senator Bato. Ang problema mga kababayan, mas pinalala po niya nung tumakbo siya. Diba? Pinakita niya yung pagiging duwag niya. Ngayon, kung titingnan nyo, sabi nga ni Mig Subiri dito, kung naando doon daw siya sa labas, baka nakipagsuntukan daw siya sa NBI mga kababayan. Yan ba, isalitain ng isang matinong senador? Di po ba mga kababayan? Hindi salitain niya ng matinong senador. Yes. Mr. President, Thank you, Mr. if I may, with the indulgence of the Senator former Legarda, Senate yes. President Migs, yes. It was with Senator Pia Cayetano that we went to the clinic yesterday and we saw Terence Lim, the OSA. I will not give the details on which hospital, but he was being checked by our medical doctor. And because there was supposedly a hematoma and we saw his physical condition, so we asked for an ambulance, Senator Pia and I, and he is in a private hospital now. I'm covering his personally his expenses because his medical card in the Senate would not cover the private doctors and consultations expense, the CT scan and all that. And because there is a supposed hematoma, and it's not just I thought there was just going to be a checkup, but there was a need for a minimum of Nagdrama 3 na. days stay to check his condition because it's not as simple as that could have been dealt with in a medical clinic. Ano na nga natin do kay Robin Padilla? Yan. O minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up and you have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights. Sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa tungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Hindi kasi ang pag-uusapan nga dito, Senator Robin Padilla, hindi naman sa magkaiba yung arrest warrant eh. Ang pinag-uusapan dito yung pananagutan ni Bato. At yung naging pagtrato sa bawat anggulo, mga kababayan, mapanakaraan man yan o ngayon. Di ba ang naging pagtrato dun sa nakaraan kay former Senator Antonio Trillanes at kay former Senator Leila de Lima, di ba nung aarestuin sila mga kababayan, nag-surrender sila. Hindi sila nagpakup-kup mga kababayan sa Senado. Alam mo yan, Senator Robin Padilla, kasi ikaw yung mayabang ng mga panahon na yon. Na kung saan may paabang-abang ka pa sa labas ng Senado, inaabangan mo si Trillanes noong mga panahon na yon. Di po ba? Kita nyo, nung may arrest warrant, ano ba ginawa ni Trillanes? Di ba nag-surrender siya? Kay Senator Bato, hindi na nga siya nag-surrender mga kababayan kahit may arrest warrant. Mas pinili niya pang magpasarap buhay dyan sa Senado at magtago sa saya ng Senado. Yun yung ginagawa niya. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya. Saka take note mga kababayan na nung panahon ni former Senator Antonio Trillanes at ni former Senator Leila de Lima, wala pong pumoprotekta sa kanila na mga kasamahan nilang senador. Unlike po dito kay Senator Bato na talagang halata nyo naman na protected ng Duterte Block. Kaya po, ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to Point of order. recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Padilla. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. Tama. And, any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Tingnan nyo kung sinigawan ba siya. Rules. Senator Pangilinan,
Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter of President. tradition, I understand, Mr. we allow President. that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this- Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- the- for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. Kita nyo, sumisigaw kasi si Robin Padilla dito, kaya pala siya nasigawan din. Ito tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be Hindi niya. tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the Ah. floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Ayan Di ba? Siya palang pasok siya ng pasok, hindi pa naman kanya yung floor, mga kababayan Di ba? Tira siya ng tira itong si Senator Robin Padilla. Kaya sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na ako pa nagsasalita Kumbaga sa madalit salita, akin pa tong oras na to. Kaya mga kababayan, hindi naman kasi totally sigaw yun. Kumbaga sinabi lang kay Robin Padilla na kanya pa yung floor. Anyway, tuloy pa natin. Padilla did Kasi magdadrama si Padilla dito. mention a while ago that he doesn't take it against and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. Madam President? Madam President? Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Ay! Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Mr. President, Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, nasa akin po yung floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Nag-iyakin dito si Senator Robin Hood Padilla, mga kababayan. Nagdrama. Nagdrama, mga kababayan. Si Senator Robin Padilla nagsumbong kay Senator Ligarda. Diba? Ayaw mo palang masigawan. O di dapat di ka bastos na basta ka nagsasalita, alam mo may nagsasalita pa. Nangyari kasi, mga kababayan, bastos etong si Senator Robin Padilla, alam naman niya may nagsasalita pa, pero pumapasok siya, nagsasalita din siya. Tapos yung boses niya pasigaw pa. Kaya nasigawan siya, mga kababayan, lumakas yung boses ni former Senator ni Senator Kiko Pangilinan, biglang nagdrama at nagsumbong, eto pong si Padilla. Diba? Kaya nga, mga kababayan, inihinto muna yung sesyon, nagkaroon muna, mga kababayan, ng break, ika nga. So ito yung nangyari pagkatapos po niyan, nakikipag-ayos etong si Senator Kiko Pangilinan, humihingi ng pasyensya, pero nire-refuse, mga kababayan, ni Robin Padilla. Wala Sabi pa nga dyan ni Senator Robin Padilla, kung wala lang camera. Diba? Sabi nga ni Senator Robin Padilla, kung wala daw camera, mga kababayan, di ibig sabihin, kung walang camera, baka sinuntok niya na etong si Senator Kiko Pangilinan. Hindi, pasigaw yung boses ni Padilla kanina
Napaka ano talaga mga kababayan, napaka sports talaga dito ni Senator Kiko Pangilinan. Bakit? Kita nyo, humihingi siya ng pasensya pero nare-refuse ni Padilla. Oh, yan oh. Ang ina, no? Iisip bata si Senator Robin, mga kababayan, pikunin siya. Kasi kung titingnan nyo kanina, mataas kasi yung boses niya. Kaya tumaas din yung boses ni Senator Kiko Pangilinan kasi nagsasalita pa nga naman itong si Senator Kiko Pangilinan. Sumisingit mga kababayan si Padilla. Sigaw mo siya. Tanungin mo yan. Tigawat. Ayan o, inaawat sila. Inaawat sila ni Subire. White type meron yan. White lang ang record ka pero nato ako kay Simon. Hindi na mayroon ng buwa white tas Diba? Eto ngayon mga kababayan, ang bagong mukha ng Senado. Palakpakan nyo! Palakpakan nyo ng matindi ang bagong mukha ng Senado. Diba? May nag-aaway, may pikunin, may bastos na habang nagsasalita pa, biglang may pumapasok, nagsasalita din. Tapos pag hindi hindi nagkasundo, eto may ganito. Di po ba? Yan ang bagong mukha ngayon ng Senado. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mas lalo lang gumulo ngayon ang Senado. At mas lalo pa yung gugulo kung hindi sila magko-convene bilang impeachment court mga kababayan. Kasi magkakaroon sila ng problema sa mamamayang Pilipino. So yan yung mga mga kababayan. Yan yung mga issue na kung saan nagkainitan po itong si Senator Kiko Pangilinan at ito pong si Senator Robin Padilla. Kasi nga naman mga kababayan, kahit sino naman talaga, tataas ang boses kapag ka nagsasalita ka pero may iba ring nagsasalita. Di po ba? Kinakat yung gusto mong sabihin. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit napalakas yung boses mga kababayan ni Senator Kiko Pangilinan kasi nga bastos dito si Senator Robin Padilla. At nung tumaas ang boses ni Kiko Pangilinan, napikon etong si Padilla mga kababayan. So kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo sa bagong mukha ng Senado mga kababayan?